Malakas ang buhos ng ulan sa Antipolo, tila ba may galit ang langit habang bumabagsak ang bawat patak sa bubong ng maliit na simbahang bato. Sa kabila ng ingay ng ulan, nanatiling tahimik ang loob, isang tahimik na sagrado. Sa likurang bahagi ng simbahan, nakaupo si Pastor Miguel Santos, nakasuot ng simpleng itim na jacket na basang-basa sa balikat, at may malamig na pakiramdam na hindi lang galing sa ulan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Tahimik niyang minamasdan ang mga debotong nakaluhod, nakapikit, nakataas ang mga kamay o nakayupo habang binibigkas ang kanilang mga panalangin. Sa harap, ang pari, matandang lalaking nakaputing kasulya, ay nakatayo sa likod ng altar, hawak-hawak ang tipay. Ito ang aking katawan, ani ng pari, at sa sandaling iyon, tila may kung anong humaplos sa puso ni Miguel. Imposible, bulong niya sa sarili. Mahigpit ang kanyang hawak sa hawulan ng upuan, para bang may kinakalaban sa loob ng kanyang sarili. 3 taon na siyang nangangaral sa kanilang maliit na protestanteng kapilya sa Marikina. Buong dedikasyon niyang itinuro na ang tinapay sa misa ay simbolo lamang, walang milagro, walang presensya, walang laman. Pero ngayon, bakit may tila kumikirot sa kanyang puso? Sa kaliwang bahagi ng simbahan, isang matandang babae ang lumapit upang tumanggap ng komunyon. Nakayuko ito, at bago tanggapin ang ostya, pinahid ang luha sa mata. May narinig si Miguel, mahina, halos bulong, "Panginoon, salamat ti." Napalunok siya. Isang tanong ang dahan-dahang sumiksik sa kanyang isip, paano kung totoo? Tumunog ang kampana. 3 beses. Malalim. Matingkad. Tila ang bawat dagundong ay sumasadsad sa kanyang kaluluwa. Napapikit si Miguel. Naalala niya si Lola Rosa, ang kanyang lola na tumayong ina nang iwan sila ng kanyang ama. Si Lola ang unang nagturo sa kanya kung paano magdasal. Pero si Lola ay Katoliko. Bago ito pumanaw, ilang ulit nitong sinabing, "Apo, hindi mo maintindihan ang Eukaristya hanggang sa maranasan mo mismo." Nandoon si Jesus. Buhay. Totoo. Noon, tinawanan niya lang iyon. Pero ngayon may kakaiba. Mula sa likod ng simbahan, habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng pari, napansin niyang iba ang tingin nito sa ostya, may paggalang, pag-ibig, at takot. Hindi ito basta ritual lamang. Parang may hinahawakan talaga itong mahalaga, higit pa sa buhay. Muling tumunog ang kampana. Tapos na ang misa. Isa-isang nagsilisan ang mga tao. Ngunit si Pastor Miguel ay nanatiling nakaupo. Hindi gumalaw. Nakatingin sa gitna ng altar, sa maliit na kahong ginintuan kung saan itinago ng pari ang natirang ostya, ang tabernakulo. Kung totoo nga ang sinasabi nila, kung naroon si Kristo paano kung mali ako? Bumalik siya sa ulirat nang marinig ang huling kandado ng simbahan na isinasara ng sakristan. Mabilis siyang tumayo at lumabas. Basang-basa na ang kanyang jacket. Malamig ang hangin. Ngunit mas malamig ang pakiramdam niya sa loob. May lamig na hindi kayang patuyuin ng kahit anong damit, lamig na galing sa pagdududa. Kinabukasan, umagang-umaga pa lamang ay nasa Antipolo na ulit si Miguel. Mas maliwanag ang araw ngayon. Wala nang ulan. Ang simbahan ay may kakaunti lang na tao, mga matanda, isang mag-asawang may hawak na rosaryo, at 2 estudyanteng mukhang may eksam. Umupo siya sa gilid, malapit sa pasilyo papuntang sakristi. Tahimik. Tahimik na parang ang bawat galaw niya ay naririnig ng langit. Habang nagsisimula ang misa, pinagmasdan niya ang bawat kilos ng pari. Napansin niyang may maliit na mesa sa tabi ng altar. Doon nakalagay ang mga tipay bago ito konsagrahin. At pagkatapos ng komunyon, dadalhin ito sa tabernakulo. Nag-iba ang tibok ng kanyang puso. Isang ideya ang pumasok sa isip niya, isa na alam niyang mali. Walang bantay sa gabi. Walang sisiye. Wala ring kandado ang simbahan maliban sa front door. Pinilit niyang itapon ang ideya. Hindi pwede. Kasalanan ito, sagradong bagay ang pinag-uusapan. Ngunit parang may boses sa loob ng kanyang isipan na paulit-ulit na sinasabi, kailangan mong malaman. Kailangan mong makita kung totoo. Pagkatapos ng misa, tumungo siya sa maliit na tindahan sa tapat ng simbahan. Doon niya nakilala si Mang Berto, isang matandang lalaki na kilalang handyman sa lugar. "Kuya," bati niya. "May extra key po ba kayo sa simbahan?" Nagtaka si Mang Berto. "Bakit, Pastor?" Napilitan siyang magsinungaling.
May emergency prayer meeting kami. Nakalimutan yata ni Father Martinez mag-lock kanina. Napakamot ng ulo ang matanda. Kilala naman kita. Ikaw yung pastor sa kabilang barangay, di ba? Tumango si Miguel. Po. Babalik ko agad bukas. Ilang sandaling nag-isip si Mang Berto. Pagkatapos, kinuha ang susi sa maliit na drawer. Sayo na muna, pero tandaan mo ha, i-lock mo uli mamaya. Mahirap na. Salamat po, sagot ni Miguel, tinatago ang kaba. Gabi. Madilim ang langit, ngunit walang ulan. Tanging liwanag ng mga streetlight ang nagbibigay ng anino sa daan. Nakatayo si Miguel sa harap ng simbahan. Mahigpit ang hawak sa susi, parang may sariling bigat. Ito na. Ipinasok niya ang susi. Umalinggaw ang tunog ng pagbukas ng pinto. Tahimik. Wala ni isang kandila ang nakasindi maliban sa maliit na pulang ilaw sa tabi ng altar, ang eternal flame na simbolo ng presensya ni Kristo. Mabagal ang kanyang lakad. 1, 2, 3 hakbang. Amoy insenso. Amoy kahoy. Amoy kandila. Nang makarating sa harap ng tabernakulo, huminto siya. Nakatingin sa ginintuang kahon. Parang may tanong ito sa kanyang mga mata, sigurado ka ba? Huminga siya ng malalim. Kailangan kong malaman, bulong niya. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang tabernakulo. Sa loob, isang golden na sisidlan ang naglalaman ng mga konsagradong ostya. Kinabahan siya. Nanginginig ang kamay. Ngunit hindi siya umatras. Isang ostya ang kinuha niya. Maliit. Puti. Manipis. Pero mabigat sa kamay. Kung totoo ka, bulong niya, nakatingin sa tipay na hawak niya. Ipakita mo sa akin. Ipakita mong mali ako. Wala. Wala siyang naramdaman. Walang kidlat. Walang tunog. Walang kakaiba. Tipay pa rin ito. Agad niyang isinara ang tabernakulo, nilock ito at bumalik sa pasilyo. Lumabas siya ng simbahan na tila walang nangyari. Ngunit sa kanyang bulsa, nakabalot sa isang puting panyo, daladala niya ang ostya. Naglakad siya sa madilim na kalsada pauwi. Sa puso niya, may nagbabangga ang damdamin, takot, pag-asa, pagdududa, pananabik. Hindi niya alam na ang simpleng ostyang iyon ang magpapabago sa kanyang buhay. Magpakailanman. Pagka-uwi ni Pastor Miguel sa kanilang tahanan sa Marikina, gabi na. Tahimik ang bahay. Ang liwanag mula sa kusina ay nakasindi pa, ngunit walang tao roon. Ang kanyang asawa, si Elena, ay malamang natutulog na sa kwarto. Sa mesa, may iniwang pagkain na nakabalot sa takip, tinola, ang paborito niya. Ngunit wala siyang ganang kumain. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang maliit na sala. Sa ilalim ng kanyang jacket, sa loob ng bulsa, naroon pa rin ang panyo at sa loob nito, ang ostya. Para bang mainit ito sa kanyang palad kahit na malamig ang paligid. Binuksan niya ang package at inilapag ang tipay sa isang malinis na platito sa ibabaw ng mesa. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Wala pa ring kakaiba. Simpleng tipay. Walang amoy. Walang kislap. Tahimik. Siguro nga mali ako. Pero kahit anong pilit niyang bumalik sa dating pag-iisip, hindi niya mabura ang nakita't naramdaman niya kanina sa simbahan. Ang luha ng matandang babae. Ang mukha ng pari. Ang solemnidad. Ang kampana. At ang tibok ng kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Umupo siya sa silya. Pinikit ang mata. Biglang sumulpot ang alaala ng kanyang kabataan, siya, 6 na taong gulang pa lamang, nakaupo sa kandungan ni Lola Rosa habang nanonood ng misa sa maliit na ri na may antena. Tanong niya noon, bakit sinasabi ng pari na katawan ni Jesus yan, tinapay naman. Umiti lang si Lola. Apo, ang totoo, mahirap ipaliwanag. Pero darating ang panahon, makikita mo rin. Paano kung hindi ko makita? Di hilingin mo sa Diyos. Hindi mo kailangan maintindihan agad. Basta buksan mo ang puso mo. Bumalik sa kasalukuyan si Miguel. Ang tipay sa harap niya ay tila wala pa ring epekto. Wala siyang nakikitang milagro. Pero ang alon ng alaala ay hindi humihinto. Naalala niya ang araw ng libing ni Lola. Siya na ang nagsermon noon. Kababalik lang niya noon mula sa Bible School sa Baguio. Mataas ang kanyang kumpiyansa. Magaling siyang magturo.
Marunong siyang mag-quote ng Greek sa bagong tipan. Ngunit sa gitna ng sermon, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kabaong. Nagrosaryo. Lumuhod. Umiiyak. Naramdaman ni Miguel noon ang kaunting inis. Emosyon lang yan. Hindi totoo. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Pero ngayon, sa harap ng platitong may laman na tipay, parang nagbabalik ang lahat. Hindi siya mapakali. Tumayo. Lumakad paikot sa sala. Tumingin sa orasan, 2:00 ng madaling araw. Sa sulok ng bahay, si Joshua, ang anak nila, ay mahimbing na natutulog. Si Elena ay naroon pa rin sa kwarto, hindi nagising kahit dumating siya. Naglakad siya papuntang bintana. Bukas ang kurtina. Sa labas, malamig ang gabi, ngunit malinaw ang buwan. Tahimik ang kalye. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Naramdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa guilt lamang, kundi dahil sa hindi mapangalanang takot. Takot na baka totoo? Takot na baka mali siya? Takot na baka lahat ng itinuro niya sa kanyang congregation ay kailangan niyang balikan? Hindi. Simbolo lang yan. Paulit-ulit sa isip niya. Hindi literal yan. Sabi sa Biblia, "Do this in remembrance of me." Remembrance lang. Hindi literal. Ngunit sa kabila ng lohika at teolohiya, hindi niya maalis ang nararamdamang pagkabahala. Kinabukasan, nagising si Elena at nadatnan siyang nakatulala pa rin sa mesa. Miguel, hindi ka pa natutulog? Napatingin siya sa asawa. Hindi. May pinag-iisipan lang ako. Umupo si Elena sa tabi niya. Yung sermon mo ba para sa linggo? Parang ganun na rin, tipid niyang sagot. Tiningnan ni Elena ang platito. Ano yan? Tinapay lang. Tinesting ko lang para sa lesson. Tumango si Elena pero halatang may kutob. Hindi na siya nagtanong pa. Tumayo at naglakad patungo sa kusina. Habang kumakain ng agahan, hindi mawala sa isip ni Miguel ang tipay na nakalapag pa rin sa mesa. Bakit wala pa ring nangyayari? Pero ang tanong ay bumalik sa kanya ng mas malalim, bakit ako naghihintay ng milagro kung sigurado akong hindi totoo ito? Doon niya napagtanto, hindi na siya sigurado. Tanghali na nang magpaalam siyang lalabas. Sabi niya ibibili ng mga gamit sa simbahan. Pero ang totoo, bumalik siya sa Antipolo. Pagkarating niya sa simbahan, hindi na siya nagtago. Dumiretso siya sa loob, umupo sa pang-apat na hilera mula sa harap. Kaunti lang ang tao. Muli niyang pinanood ang misa. Muli niyang pinagmasdan ang pari. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Para bang siya ay hindi na isang estranghero. Para siyang isang manonood na unti-unting naakit sa eksena. Nang itaas muli ng pari ang ostya, napatingin siya rito. Tila bumagal ang oras. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa tipay. Maliit. Puti. Walang laman sa pisikal na mata. Pero sa puso niya may naramdaman. Hindi pa rin niya masabi kung ano yon, takot ba o panalangin. Ngunit alam niyang hindi na siya pareho ng dati. Pagkatapos ng misa, lumapit siya sa gilid ng simbahan. May isang bulletin board doon, may mga announcements, may mga quotes mula sa mga santo. Isang quote ang tumama sa kanya. You cannot find truth if you're not willing to be wrong. Bless John Henry Newman. Tumigil siya. Binasa ulit. Hinawakan niya ang quote na nakaprint sa papel. Kung gusto mong hanapin ang katotohanan, kailangan mong tanggapin na baka mali ka. Napapikit siya. Huminga ng malalim. Tumalikod. At sa muling paglakad niya palabas ng simbahan, hindi niya alam kung nasagot ang kanyang mga tanong. Pero alam niya ang isang bagay, babalik siya. Dahil hindi pa siya tapos. Hindi pa siya handang kalimutan ang naramdaman niya. Hindi pa siya handang sabihin kathang isip lang ang lahat. At ang tipay sa kanyang mesa, kahit walang nangyayari pa, ay tila tahimik na naghihintay rin. Sa pagbalik ni Miguel sa simbahan ng Antipolo makalipas ang ilang araw, may mabigat na tahimik sa kanyang dibdib. Hindi ito takot. Hindi rin ito kumpiyansa. Isa itong uri ng katiyakan na hindi niya maintindihan. Parang isang puwersang dumaraloy sa pagitan ng pagdududa at paniniwala. Lumulutang siya sa gitna. Pero sa pagkakataong ito, mas malapit siya sa gilid ng paniniwala. Umupo siya sa likod, katulad ng dati.
May dalang maliit na notebook, kunwaring may isinusulat tungkol sa kanyang sermon series sa Marikina. Ngunit ang totoo, binabantayan niya ang bawat galaw ng pari. Tahimik siyang nagmamasid. Nakita niyang bago pa man magsimula ang misa, inilalabas ng isang lay minister ang mga tipay mula sa sakristi. Inilalagay ito sa isang maliit na silver tray sa tabi ng altar. May maliit na puting tela na nakapatong dito. Muli niyang naalala ang eksaktong galaw ng pari noong una niya itong mapanood, ang pagkilos ng mga kamay, ang paanong iniangat ang tipay, at ang bigat ng mga salitang binibigkas. Ito ang aking katawan na ibibigay para sa inyo. Ngayon, ibang-iba na ang dating ng mga salitang iyon sa kanya. Nang magsimula ang konsagrasyon, muli niyang naramdaman ang tensyon. Hindi dramatic, hindi supernatural sa labas, ngunit may isang kuryente sa loob ng kanyang laman. Parang ang mga litid sa leg niya ay naninigas, ang dibdib niya ay hindi makahinga. Sa bawat tunog ng kampana, parang may bahagyang yumanig sa kanyang kaluluwa. Natapos ang misa. Umakyat ang mga parishioners para tumanggap ng komunyon. Tahimik. Disiplinado. Walang imik. Pero si Miguel nanatili sa upuan at sa isip niya, unti-unting nabubuo ang ideya. Isang delikado, mapanganib at lubhang mapangahas na ideya. Kukunin ko ang isang ostya. Hindi ito simpleng desisyon. Alam niyang mali. Alam niyang kasalanan. Alam niyang ito ay hindi lamang krimen sa batas ng simbahan, kundi paglabag din sa batas ng tao. Ngunit ang udyok sa puso niya ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Kailangan kong makita. Kailangan kong malaman kung ano talaga ito. Umalis siya ng simbahan bago pa man lumabas ang pari. Sa kanyang utak, umuugong pa rin ang panloob na boses na nagsasabi, huwag. Mali ito. Hindi ito tama. Ngunit sa kanyang dibdib, isa pang boses ang sumisigaw, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Kinagabihan, hindi siya mapakali sa kama. Si Elena ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Si Joshua, katabi nila sa silid, ay nakayakap sa stuffed toy na si Coco, ang lumang unggoy na laruan na binili pa nila sa Divisoria noong 2 taon gulang pa lamang ito. Bumangon siya. Dahan-dahang lumabas ng silid. Naupo sa sala. Kinuha ang cellphone at binuksan ang contacts. Nag-scroll pababa. Mang Berto, maintenance eh. Nagdalawang isip siya. Pero tinapik niya ang pangalan. Tumawag. Hello. Mang Berto, mahina niyang sabi. Ho. Sino to? Garalgal na tinig mula sa kabilang linya. Si Miguel po. Yung pastor na nakatira sa kabilang barangay. Naaalala niyo po? Ah. Pastor Miguel. Anong maitutulong ko? Mang Berto, may itatanong sana ako. Medyo awkward lang. Tungkol saan, Hijo? Yung susi po ng simbahan. Kayo po ba ang may backup? Ha? Ako nga. Bakit? Kasi may prayer meeting po sana kaming interfaith. Gusto ko sanang gamitin yung lugar bukas ng gabi. Wala naman pong tao, di ba? At hindi ko na naabutan si Father kanina para magpaalam. Pero baka kilala niyo naman ako, di po ba? Yun na interfaith prayer, tanong ng matanda, halatang nag-isip. Opo. Parang ecumenical gathering. Gusto ko lang magdasal sa lugar. Tahimik kasi. Mas nakakapag-isip ako doon. Pero ibabalik ko agad ang susi bukas. Tumahimik si Mang Berto sa kabilang linya. Alam mo, Pastor, hindi ko dapat ginagawa to pero kilala kita eh. Kilala ka ng mga tao rito. Mabait kang tao. Salamat po, Mang Berto. Promise walang sisirain. Tahimik lang. CJ, daanan mo sa tindahan bukas. Pero ibalik mo agad ha. Huwag mong ipapasa kahit kanino. At huwag kang gagawa ng kalokohan sa loob. Hindi po. Salamat po talaga. Diyos na ang bahala sa inyo. Sa Diyos tayo umaasa. Sige na, matutulog na ako. Natapos ang tawag. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang kaba sa dibdib pero hindi na siya umatras. Kinabukasan, dinala niya si Joshua sa eskwela, sinamahan si Elena sa terminal, at pagkatapos, dumiretso sa tindahan ni Mang Berto. Ang matanda ay nag-aayos ng mga bote sa harap ng tindahan. Nang makita siya, agad nitong nilabas ang susi mula sa kanyang bulsa. Yan yung backdoor key.
Huwag mong kalilimutan, ha? Kinuha niya ito. Parang mabigat. Hindi dahil sa bigat ng bakal, kundi dahil sa bigat ng gagawin niya. Babalik ko agad, promise. Tumango si Mang Berto. Magdasal ka para sa akin, pastor. Magdasal? Biglang napaisip siya. Nga. Kailangan niyang magdasal. Pero ano ang sasabihin niya? Panginoon, patawarin mo ako, pero ninanakaw ko ang katawan mo. Hindi niya alam. Ang lahat ay magulo. Gabi. Bandang 11:00. Madilim ang paligid. May mga nag-inuman sa may kanto, pero hindi siya pinansin. May dala siyang maliit na backpack. Sa loob, isang platito, isang malinis na panyo, at isang maliit na flashlight. Dumating siya sa simbahan. Tahimik. Sagrado. Malamig. Pinindot niya ang susi sa likod ng pinto. Dahan-dahang bumukas ito. Walang ingay, parang kusang bumukas ang pinto sa harap niya. Parang may naghintay. Pumasok siya. Walang sindi ang mga kandila. Ngunit andoon pa rin ang maliit na pulang ilaw sa tabi ng tabernakulo. Lumapit siya. Mabagal. Maingat. Ang bawat hakbang niya ay tila may etyo. Umuugong ang kanyang hakbang sa loob ng simbahang walang tao. Wala ring hangin, ngunit naramdaman niyang parang may mga matang nakatingin sa kanya. Tumayo siya sa harap ng altar. Nakaharap sa tabernakulo. Kinuha niya ang duplicate na susi sa gilid, isang maliit na access key na iniwan siguro ng pari. Binuksan niya ito. Hindi siya huminga. Tumigil ang mundo. At sa loob ng tabernakulo, nakita niya ang sisidlang ginintuan, nakabalot sa puting tela. Maingat niyang kinuha ito. Isang tipay. Puting-puti. Walang bahid. Manipis. Isinilid niya ito sa panyo. Nilagay sa platito. Inilagay sa loob ng backpack. Isinara muli ang tabernakulo. Tumayo ng diretsyo. Huminga ng malalim. At umalis. Nang makalabas siya sa simbahan, tila doon pa lang siya muling huminga. Ginawa ko na. Hindi niya alam kung ano ang susunod. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya bukas. Pero mayong gabi, alam niya ang isang bagay. Hindi na siya babalik sa dati. Mabagal ang takbo ng oras. Para bang ayaw sumapit ang gabi. Maghapon nang kinukumbinsi ni Miguel ang sarili na maaaring magbago ang isip niya sa huling minuto. Na baka hindi niya ituloy. Na baka sapat na ang nakita niyang debosyon, sapat na ang alaala ni Lola Rosa, sapat na ang pakiramdam ng liwanag sa loob ng simbahan. Ngunit hindi sapat. Ang uhaw sa katotohanan ay parang sunog na hindi maapula. Habang sinusubukang iwasan ang mismong tanong, lalong lumalalim ang sugat. Lalo siyang hindi matahimik. Pagkagabi, dahan-dahang isinara ni Miguel ang pinto ng kanilang bahay. Si Elena ay nag-text na may overtime sa ospital. Si Joshua ay natutulog sa kwarto, may homework na tinapos kanina. Iniwan niya itong may halik sa noo, tahimik na dasal sa isipan. Sa kanyang kamay, mahigpit ang hawak sa susi. Ang maliit na backpack ay nakasukbit sa kanyang balikat. Isang platito. Isang panyo. Isang flashlight. Isang misyon. Naglakad siya sa madilim na kalsada. Hindi pa ganap na hating gabi, pero ang katahimikan ay parang may sariling tunog. Bawat yapak niya sa semento ay may etyo. Bawat aninong madadaanan ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Pagdating sa simbahan, saglit siyang huminto sa harap ng gate. Ang ilaw ng poste sa kanto ay mahina. Karamihan sa mga bahay sa paligid ay patay na ang ilaw. May konting liwanag sa loob ng simbahan, ang pulang kandilang hindi kailanman pinapatay. Ang eternal flame. Hinugot niya ang susi. Ibinukas ang gate. Umingit ang bakal. Tumayo siya sa harap ng pintuang kahoy. Hinawakan ang doorknob. Malamig. Inikot ang susi. Click. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tunog ng bisagra ay tila sigaw sa gitna ng katahimikan. Walang sindi ang ilaw sa loob. Tanging liwanag lamang ng kandilang pula ang nagsisilbing gabay. Isinara niya ang pinto sa likuran, naghintay ng ilang segundo para sanayin ang mata sa dilim. Lumakad siya sa pasilyo. Maingat. Mabagal. Halos hindi humihinga. Ang mga upuan ay parang mga tauhan ng teatro na tahimik na nanonood.
Ang altar ay nagniningning sa liwanag ng liit ng apoy, at sa gitna, naroon ang tabernakulo. Pagtapat niya rito, parang bumagal ang kanyang puso. Hindi niya alam kung panalangin ba ang bumubulong sa kanyang isip o sariling takot. Ngunit ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Sa lugar na yon, kahit walang ibang tao, may presensya. Maingat siyang lumuhod. "Patawarin mo ako, Panginoon," bulong niya, halos di marinig. "Hindi ko ito ginagawa para pagtawanan ka. Gusto ko lang malaman. Kung andito ka, sabihin mo. Ipakita mo." Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha mula sa bulsa ang duplicate key na binigay ni Mang Berto. Ipinasok sa maliit na butas sa gilid ng tabernakulo. Click! Ang pinto ay bumukas. Walang ingay. Walang liwanag na lumabas. Ngunit para kay Miguel, ito na ang pinakatahimik ngunit pinakamatinding sandali sa buong buhay niya. Sa loob, nakita niya ang maliit na siborium, ang golden container na may takip. Dinampot niya ito para bang hawak ang mismong puso ng mundo. Binuksan niya ang takip. Nandyan. Ilan? Marami. Mga bilog na puti. Malinis. Tahimik. Kumuha siya ng isa. Isang tipay. Inilagay sa panyo. Inilagay sa platito. Tinakpan. Isinara muli ang sisidlan. Ibinalik sa loob ng tabernakulo. Isinara ang pinto. Ikinandado. Tumayo siya. Tumingin sa krus sa ibabaw ng altar. "Kung ito'y pagkakamali," bulong niya, "ako'y handang tanggapin ang parusa. Pero kung ito'y daan sa katotohanan, gabayan mo ako." Hindi siya umiyak. Hindi siya nanginginig. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay parabang umabot sa langit. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat tunog ng sapatos sa sahig ay parang pagpirma sa isang kasunduan na hindi na mababawi. Paglabas niya sa simbahan, inilock niya ang pinto. Tiningnan ang paligid. Tahimik pa rin. Walang nakakita. Binulsa ang susi. Naglakad. Tahimik ang buong daan pauwi. Hindi na niya napansin ang anino ng mga poste. Hindi na niya narinig ang huni ng mga insekto. Hindi na niya inintindi kung may ICA, kung may makakakita sa kanya, o kung may susunod sa kanya. Sa mga sandaling iyon, isa lamang ang kanyang hawak, ang tipay sa kanyang backpack. At ang tanong sa puso, ano ang gagawin ko kung totoo nga ito? Pagkarating sa bahay, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pumasok. Isinara. Inilock. Walang tunog. Walang galaw. Tinungo niya ang mesa sa sala. Inilabas ang platito. Inilagay sa ibabaw ng mesa. Umupo sa harap nito. Sa loob ng panyo, naroon ang tipay. Hindi siya humihinga. Marahan niyang binuksan ang tela. At doon, sa ilalim ng dim na ilaw ng kanilang maliit na bahay, nakita niya itong muli. Simpleng tipay. Puti. Tahimik. Walang nagbago. Pero ang mundong ginagalawan niya ay hindi na katulad ng dati. Hindi niya matandaan kung gaano katagal siyang nakaupo sa harap ng mesa. Ang orasan sa dingding ay patuloy lang sa tiktak nito. 2:00. 1:00. 2:00. Si Miguel ay nananatiling tahimik, nakatuon ang paningin sa maliit na tipay sa puting platito sa kanyang harapan. Parang ito'y isang bagay na maaaring magsalita anumang oras. Isang bagay na maaaring biglang magliyab, gumalaw, o maglaho. Pero wala. Tahimik ang paligid. Naririnig lamang niya ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan at ang humahaplos na hininga ng kanyang anak sa kwarto. Ang tipay ay naroroon pa rin, puti, bilog, payat. Katulad ng libo-libong ostyang nakita na niya sa mga larawan, misa sa telebisyon, o minsang nadampian ng mata sa simbahan. Ngunit ngayon may kakaiba. Hindi sa itsura, kundi sa presensya. May puwersa sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Isang uri ng bigat na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa mismong tipay. Nilapitan niya ito ng kaunti. Tumagilid ng konti ang kanyang ulo, pilit na inaarok kung may makikitang detalye. May guhit ba? May marka? Wala. Makinis ito. Malinis. Siguro nga pagod lang ako, bulong niya. Tumayo siya. Nag-init ng tubig. Nagkape. Umupo ulit.
Isang oras ulit ang lumipas. Wala pa ring nagbabago. Ngunit habang patuloy ang kanyang titig, napansin niya ang isang bagay, ang liwanag sa loob ng silid ay tila may kaunting pagkakaiba. Tiningnan niya ang paligid. Hindi naman bumukas ang ilaw. Hindi rin dumagdag ang liwanag mula sa labas. Pero ang platito tila ba may mahina, halos di kitang sinagna ng gagaling mula sa tipay mismo. Napakunot no siya. Lumapit pa. Pinikit ang isang mata, inusisa ng mas malapit. Hindi ilaw ng bombilya. Hindi rin refleksyon. Malamang guni-guni lang. Pumikit siya. Huminga ng malalim. Ngunit pagdilat niya, lalong naging malinaw ang liwanag. Mahinang glow. Hindi nakakasilaw. Parang baga, mainit ngunit hindi apoy. Bakit ganito? Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa platito. Wala siyang inaasahan, baka malamig, baka wala lang talaga. Ngunit nang lumapit ang kanyang palad sa ibabaw ng tipay, naramdaman niya ito. Init. Hindi mainit na parang kape. Hindi mainit na parang apoy. Kundi init na parang buhay. Init na parang palad ng sanggol. Init na may pulso. Bigla siyang umatras. Napaatras ang kanyang silya. Napahawak sa dibdib. Hindi totoo to, pagod lang ako. Baka may lagnat ako. Stress lang. Tumayo siya. Naglakad paikot sa sala. Inabot ang thermometer. 36.7 degree A normal. Wala siyang lagnat. Bumalik siya sa mesa. Nandoon pa rin ang tipay. Tahimik. Ngunit ngayon, ang kulay nito ay tila hindi na eksaktong puti. May tila bahid ng kulay peach. Kulay ng balat. Hindi mapapansin kung hindi mo titigan. Hindi ako nananaginip. Nilapit niya ang platito sa ilalim ng ilaw. Pinagmasdan muli. Wala pa ring aksyon. Ngunit mas malinaw na ngayon ang pagkakaiba. Parang nagkakaroon ito ng texture, parang hindi na papel, kundi balat. Napaupo siyang muli. Tinakpan ang mukha gamit ang dalawang palad. Panginoon, kung ikaw ito, bakit ako? Bulong niya. Ngunit walang sagot. Ang sagot ay nasa platito. Tumunog ang telepono niya. Text message mula kay Elena. Mahal, mukhang abutin ako hanggang 5 din, isang emergency aya. Sorry ha. Love you. Hindi na siya nag-reply. Binaling muli ang atensyon sa harap niya. Lumapit siya. Nagpa siyang hawakan ng platito. Inangat. Napaso siya. Binitiwan niya ito sa ibabaw ng mesa, bahagyang nagalaw ang tipay ngunit hindi gumulong. Tumingin siya sa kanyang palad na mula, parang may paso. Hindi ito normal. Hindi ito simbolo. Nagsimulang magpawis si Miguel. Ang malamig na gabi ay biglang naging mainit. Muli siyang umupo, ngayon ay may bahid ng panggigigil sa pag-unawa. Kumuha siya ng maliit na magnifying glass mula sa drawer. Tiningnan ang tipay sa ilalim nito. At doon niya unang nakita. Mga linya. Mga hibla. Hindi flat. Hindi simpleng harina. May pattern na parang tissue ng katawan. May mga microscopic strand na parang ugat. Hindi maaari. Inangat niyang muli ang kanyang tingin. Mas malinaw na ngayon ang glow. Mas malinaw ang kulay. At ang pinakakakaiba, may amoy na itong hindi niya naramdaman kanina. Hindi amoy tinapay. Hindi amoy harina. Amoy laman. Napalunok siya. Biglang narinig niya ang tunog ng sapatos mula sa hallway. Ang tunog ng hakbang. Daddy? Si Joshua. Mabilis niyang tinakpan ang tipay gamit ang panyo at itinago sa ilalim ng mesa. Anak? Gising ka pa? Umiinom lang ako ng tubig, sagot ng bata, pupungas-pungas. Bakit gising ka pa rin? May pinag-aralan lang si Daddy. Tumango si Joshua. May ilaw sa mesa. Akala ko may visitor tayo. Wala, anak. Sige, balik ka na sa tulog. Umiling si Joshua. Sige po. Pagkaalis ng bata, bumalik siya sa mesa. Tinanggal ang panyo. At ngayon, ang tipay hindi na simpleng puti. May mapulang guhit na sa gilid. Manipis. Parang pumutok na ugat. May bahid na tila dugo. Tumigil ang mundo. Diyos ko, bulong niya. Kinuha ang cellphone.
Sinubukang kunan ng litrato. Walang flash. Gamit lang ang ilaw ng kwarto. Ngunit bago niya pindutin ang shutter, isang takot ang bumalot sa kanya. Parang naramdaman niyang may nanonood. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminya. Tumulog muli ang orasan. 4:00. 4 na oras siyang nakaupo. 4 na oras siyang nakatingin. 4 na oras niyang pinagmamasdan ang isang bagay na, sa papel, ay wala namang buhay. Ngunit ngayon, nararamdaman niya ito. Hindi na siya naghihintay ng milagro. Alam na niyang nagsimula na ito. Madilim na ang langit sa labas nang magsimulang gumalaw ang liwanag sa loob ng sala. Hindi ito ilaw mula sa bumbilya o mula sa labas. Hindi ito gawa ng teknolohiya. Ang pinanggagalingan ay malinaw, ang tipay sa gitna ng platito. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Miguel habang pinagmamasdan ang bagay na minsan niyang tinawag na simpleng tinapay. Ngunit ngayon, ang manipis na bilog ay tila naging sentro ng isang espiritual na lindol. Dumilat siya. Pinilit mag-focus. Sa una, akala niya ay umaandar lang ang ilaw sa kisam. Ngunit hindi. May sariling liwanag ang ostya. Parang may sinag sa loob nito. Parang may baga na hindi nasusunog, ngunit kumikislap mula sa kailaliman. At sa kanya ito nakita. Isang guhit. Manipis. Mapula. Sumusulpot mula sa pinakagitna ng ostya, tila isang ugat na dahan-dahang bumabalot sa paligid nito. Sa bawat segundo, unti-unti itong lumalalim, kumakapal, at lumalawak ang pulang guhit. Parang sugat na bumubuka. Panginoon, bulong ni Miguel, halos hindi marinig sa kanyang nanginginig na tinig. Hindi na niya alam kung tatayo ba siya o lalapit pa. Ang kanyang instinct ay nagsusumigaw na tumakbo. Umalis. Takpan. Itapon. Pero ang puso niya ay may ibang sinasabi, tingnan mo. Harapin mo. Sapagkat ito ang sagot. Maingat niyang inilapit ang mukha sa ibabaw ng mesa. Gamit ang flashlight mula sa cellphone, tinutukan niya ang tipay. Doon niya nakita ang kabuuan. May mga hibla. Parang muscle tissue. May parang himaymay na makikita lamang kung masusing titigan. At sa mga gilid, unti-unting lumalabas ang likido, mapula, makintab, mabagal ang pag-agos. Tila ito ay dugo. Hindi totoo to, bulong niya. Tumayo siya. Naglakad-lakad. Pinahid ang pawis sa noo. Humigop ng malamig na tubig. Pero hindi siya matahimik. Bumalik siya sa mesa. Nandun pa rin. Mas malinaw na ngayon ang dugo. Lumalabas mula sa loob ng tipay. Tumutulo sa platito. Hindi niya alam kung anong uri ng katapangan ang tumulak sa kanya, pero inilapit niya ang kanyang hintuturo. Dahan-dahang dinampian ang gilid ng platito kung saan naroon ang maliit na patak. Gamit ang daliri, isinubo niya ito. At doon siya napatigil. May lasa. Hindi ito ordinaryong likido. Hindi ito grape juice. Hindi ito alak. Hindi ito simbolikong lasa. Ito ay dugo. Tunay. Mainit. Malagkit. May halong iron katulad ng natikman niya noong minsang naaksidente siya sa bisikleta at dumugo ang labi. At sa lasa na yon, tila may kuryenteng dumaloy mula sa dila niya patungo sa kanyang buong katawan. Diyos ko, bulong niya, hindi dahil sa gulat kundi sa takot, takot na may halong paggalang. Isang takot na hindi nagpapalayo kundi humihila palapit. Lumuhod siya sa sahig. Hawak ang kanyang ulo. Umuugong ang kanyang pandinig para bang may kampanang tumunog sa loob ng kanyang bungo. At sa kanya naramdaman. Isang presensya. Hindi niya ito nakita, ngunit ramdam niya. Parang may lamig na biglang bumalot sa kwarto, pero hindi ito malamig na parang yelo, kundi malamig na parang hangin mula sa lugar na walang hanggan. Umikot ang kanyang paningin. Napahawak siya sa sahig. At sa gitna ng lahat, sa gitna ng pagkalito, takot, at pagkamangha nagsimula siyang umiyak. Tahimik sa una. Tapos unti-unting lumalim ang hikbi. Naging basang-basa ang sahig sa luha. Panginoon, anya, halos wala na sa boses. Patawad. Naisip niya ang kanyang mga sermon. Ang kanyang mga tinuro. Ang mga taong sinabihan niyang mali ang Eukaristya. Ang mga debotong tinawanan niya sa isipan. Ang mga Katolikong tinawag niyang naligaw. At ngayon, heto siya. Nakaluhod sa harap ng isang tipay na duguan at buhay.
Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nanatiling nakaluhod. Wala siyang pakialam sa oras. Sa labas. Sa bukas. Ang mundo ay naglaho. Ang natira na lang ay ang presensya ng isang Diyos na hindi niya inaasahan at hindi niya matanggihan. Nagdasal siya. Hindi dasal na binuo sa teolohiya. Hindi dasal na inaral sa seminaryo. Dasal na galing sa pusong basag. Kung ikaw ito, kung totoo ito, kunin mo ako. Palitan mo ako. Ayusin mo ang pagkatao ko. Dahil hindi ko na alam kung sino ako. Tahimik. Ngunit sa katahimikan, tila may init na yumakap sa kanya. Parang may palad na dahan-dahang humaplos sa kanyang likod. Hindi literal, ngunit totoo. Tumigil siya sa pag-iyak. Dahan-dahang bumangon. Umupo sa harap ng mesa. Ang tipay, hindi na tipay. Mukha na itong hiwa ng laman. May ugat. May dugong tumutulo pa rin. Ngunit hindi siya nandidiri. May kagandahan sa anyo nito, kakaibang kagandahang hindi kayang ipinta ng sinuman. Para bang isang perpektong bagay na hindi gawa ng kamay ng tao. Ito ang aking katawan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw muli sa kanyang isip. Ngunit ngayon, hindi na ito doktrina. Hindi na ito argumento. Ito na ay katotohanan. At sa sandaling iyon, si Miguel ay hindi na pastor. Hindi na tagapagturo. Hindi leader. Isa siyang alagad. Isang taong nakita ang hindi dapat makita at hindi na kayang baliwalain ang kanyang nakita. Umaga. Ang liwanag ng araw ay unti-unting pumapasok sa mga bintana ng bahay ni Miguel, sumasayad sa lumang kurtina, humahaplos sa sahig na kahoy, at marahang dumadapo sa platitong nasa gitna ng mesa. Ngunit hindi na ito ang platitong nakita niya kagabi. Ang laman nito ay hindi na tipay. Ito na ay tila isang bahagi ng laman ng tao, makinis, kulay rosas, may maninipis na ugat at bahid ng dugo. May kakaibang anyo, ngunit hindi nakakasindak. Ang presensya nito ay nananatili. Tahimik, ngunit buhay. Si Miguel ay hindi nakatulog. Sa halip, nanatili siyang gising buong magdamag, nakaupo, nakatanaw, nakikinig sa katahimikan. Ang kanyang puso ay punang mga tanong, takot, at pagkamangha. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may kapayapaang hindi niya maipaliwanag. Bigla siyang napatigil nang marinig ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Dinampot niya ito mula sa mesa. Isang text message. Father Martinez. Pastor Santos, nakita ka namin kahapon sa misa. Kung may mga katanungan ka tungkol sa aming pananampalataya, bukas ang simbahan para sa iyo. Gusto naming makausap ka. Nanigas ang katawan ni Miguel. Nakakita sila. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumayo siya. Lumakad paikot sa sala. Nagbuntong hininga. Tumingin sa tipay o sa kung anumang anyo na mayroon na ito ngayon. Para bang kahit iyon ay tahimik na nakikinig sa kanyang kaba. Alam ba nila? Nahuli ba ako? Inisip niya si Mang Berto. Maaaring sinabi niya. O baka may nakakita sa siye. May kamera ba sa labas? Sa loob? Hindi niya alam. Ngunit sa kabila ng takot, may mas malakas na tinig sa kanyang loob. Pumunta ka. Hindi ito utos. Isa itong paanyaya. Hindi dahil napilitan, kundi dahil tinawag. Tinakpan niyang muli ang laman sa platito gamit ang puting panyo. Mainat. Parang alagang sanggol. Kumuha siya ng maliit na kahon, isang lumang kahon ng relo, at inilagay roon ang platito. Pinuno ang loob ng malinis na koton. Isinara ang takip. Hindi ito basta-basta. Hindi ito souvenir. Hindi ito pruweba. Ito ang katawan. Makalipas ang 30 minuto, nakasakay na siya ng jeep pa Antipolo. Nakaupo sa pinakadulo, hawak-hawak ang kahon na parang kayamanan. Ramdam niya ang init ng kahon sa palad. Hindi ito normal. Hindi guni-guni. Hindi rin epekto ng sikat ng araw. May sariling init. Parang may tibok. Hindi malakas. Pero ramdam. Minsan, marahan itong nanginginig. Hindi dahil sa paggalaw ng sasakyan, kundi parang may buhay sa loob, tulad ng tahimik na tibok ng puso ng sanggol sa sinapupunan. Pinikit ni Miguel ang mga mata. Nagdasal ng mahina. Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Walang sagot. Ngunit naroon pa rin ang init. Pagdating niya sa simbahan, tumayo siya sa labas ng gate.
Nagdadalawang isip. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ngunit nang mapansin niyang bukas ang malaking pintuan ng simbahan, at sa may gilid nito ay naroon si Father Martinez, nakaupo, may hawak na rosaryo, at nakatingin sa kanya, alam niyang hindi na siya makakatakas. Hindi siya tinawag ng pari. Hindi ito kumaway. Ngunit ang tingin nito ay malinaw na paanyaya. Lumakad si Miguel. Mabagal. May kaba. Pagdating sa pintuan, tumango si Father Martinez. Salamat sa pagdating mo, Miguel, wika nito. Malumanay. Walang galit. Walang tanong. Parang tinanggap na ang lahat kahit wala pa siyang sinasabi. Gusto mo bang pumasok sa loob, dagdag ng pari? Tumango si Miguel. Mas private sa sacristy. Sumunod siya sa pari. Tahimik. Walang nagsalita habang naglalakad sa loob ng simbahan. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang etsyo ng kanilang sapatos sa marmol na sahig. Pagdating sa loob ng sacristy, pinaupo siya ng pari sa isang lumang upuan. Si Father Martinez ay naupo sa tapat niya, tinanggal ang rosaryo sa kamay at inilapag sa lamesa sa pagitan nila. Tahimik pa rin. Hanggang sa hindi na niya kinaya. Father, simula ni Miguel, nanginginig ang boses. May kailangan akong sabihin sa inyo. Tumango lang si Father Martinez. Kagabi pumasok ako dito sa simbahan. Ginamit ko ang susi ni Mang Berto. Kinuha ko ang ostya sa loob ng tabernakulo. Ninakaw ko ito. Tahimik. Walang galit sa mukha ng pari. Walang pagkabigla. Nagpatuloy si Miguel. Ayoko sanang gawin. Pero kailangan ko lang malaman. At pagkatapos may nangyari. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na kahon. Inilapag sa lamesa. Binuksan. At doon, nakita ng pari ang ostya, ngunit hindi na ito ostya. Laman. Ugat. Bahid ng dugo. May glow. Mainit pa rin. Tumingin si Father Martinez. Tumango. At saka ngumiti. Salamat sa Diyos, bulong nito. Nagpapakita pa rin siya sa mga taong may tunay na tanong. Matagal na katahimikan ang bumalot sa sakristi. Si Miguel ay nakaupo, nakayuko, parang estudyanteng umamin sa isang mabigat na pagkakasala. Ang maliit na kahon ay bukas sa pagitan nila, at ang laman nito, ang laman na hindi na simpleng tinapay, ay tahimik na nagpapahayag ng isang katotohanang hindi kayang itanggi. Si Father Martinez, nakatukod ang dalawang siko sa lamesa, ay nakatingin sa ostya. Hindi na ito puti. Hindi na ito manipis. Ito ay laman. May hibla. May bahagyang pintig. At tila ba ang liwanag mula sa bintana ay kusang nakatuon dito, nagbibigay ng malaulap na glow sa paligid. Tumango ang pari. Mabagal. Tahimik. Salamat sa Diyos, sabi niya, halos pabulong. Bihira na ito ngayon pero nangyayari pa rin. Napatingin si Miguel. Alam ninyo, hindi kayo nagulat. Umiling ang pari at bahagyang ngumiti. Hindi ito ang una, Miguel. Nanatiling tahimik si Miguel, ngunit sa loob niya'y kumikirot ang kaba. May bahagi sa kanya na umaasang makakatanggap ng galit, ng sermon, ng sigaw na yon sana ang magiging parusa. Pero ang kabaligtaran ang natanggap niya. Ang ginawa mo, patuloy ni Father Martinez, ay mali. Isang sakrilehyo. Isang kasalanang mabigat. Tumango si Miguel, nahihiya, hindi makatingin. Pero, dagdag ng pari, hindi ko titingnan ang ginawa mo lamang. Titignan ko ang dahilan mo. Ang puso mo. Ang intensyon. Nagtaas ng tingin si Miguel. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko, Father. Naisip ko baka lahat ng itinuro ko ay mali. Lahat ng pinaniwalaan ko sayang. 3 taon akong nagturo na simbolo lang ang ostya. Hindi sayang, wika ng pari. Ang paghahanap ay hindi kailanman sayang. Lahat ng tanong mo, kahit ang mga mali mong konklusyon, ay bahagi ng paglalakad papunta sa katotohanan. Pero ninakaw ko ito, giit ni Miguel. Sa mismong tabernakulo. Sa harap ng Panginoon. Alam niya, sagot ni Father Martinez. At kung ang sagot niya sa ginawa mo ay ang pagpapakita ng milagro, sa palagay mo ba'y galit siya? Hindi sumagot si Miguel. Ngunit sa loob niya, parang may tinanggal na tali sa kanyang dibdib. Isang bigat ang nabawasan. Umiling siya.
Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako. Hindi ikaw ang pumili sa kanya, Miguel. Siya ang pumili sa'yo. Huminga ng malalim si Miguel. Paano ko ito ipapaliwanag sa asawa ko? Sa anak ko? Sa kongregasyon ko? Paano ko sasabihing lahat ng tinuro ko ay mali? Isa-isa, sabi ng pari. Hindi mo kailangang intindihin lahat agad. Ang mahalaga, harapin mo muna ang katotohanan sa loob mo. Tumango si Miguel. Tanggapin mo muna. Hayaan mong sumiksik sa puso mo ang katotohanang nakita mo bago mo pa ito ipaliwanag sa iba. Kinuha ni Father Martinez ang kahon. Maingat niyang isinara ito. Mula sa isang kabinet sa gilid ng sakristi, kumuha siya ng maliit na ginintuang vessel, isang reliquary, may mga ukit ng trigo at ubas sa gilid, may piraso ng salamin sa gitna. Ito ay para sa mga konsagradong host na may kakaibang katangian. Hindi ito ordinaryo. Dito natin ilalagay. Para mapanatiling ligtas at banal. Tahimik na ibinigay ni Miguel ang kahon. Binuksan ito ni Father Martinez. Gamit ang isang sterile cloth, dahan-dahan niyang inilipat ang laman papunta sa reliquary. Sa sandaling iyon, parang may amoy ng insenso na biglang sumingaw sa hangin, kahit walang nasisindihang kandila. Napansin ni Miguel. Amoy insenso. Tumango si Father Martinez. Karaniwan yan sa mga milagro ng Eukaristya. Ang amoy parang paalala na banal ang presensya. Inilagay ng pari ang reliquary sa loob ng maliit na tabernakulo sa loob ng sakristi. Isinara. Nag-sign of the cross. Hindi ito ilalabas sa publiko hanggat hindi ka pa handa, ani ng pari. Wala tayong kailangang ipagmadali. Tahimik si Miguel. Nag-aalinlangan. Marami pa akong hindi alam tungkol sa Katoliko, anya. May mga bagay akong itinuring na maling doktrina sa loob ng maraming taon. Alam ko. At iyon ang gusto kong pag-usapan natin, sabi ni Father Martinez. Simula ngayon, kung gusto mo pwede kitang samahan. Gusto kong sagutin ang lahat ng tanong mo, isa-isa. Walang pilitan. Walang pamimilit. Bakit niyo ginagawa ito para sa akin? Dahil nakita mo. Dahil tinawag ka. At dahil hindi ito basta conversion, Miguel. Ito ay pagbabalik. Napaupo si Miguel ng maayos. Nag-ayos ng kanyang jacket. May mga kagaya mo rin ba akong nangyari? Tanong niya. Tumango si Father Martinez. May isang pastor sa Mindoro, dating evangelical. Nakakita rin ng milagro. May isa sa Amerika, Baptist. Pareho ang kwento. Naghanap ng totoo. Natagpuan nila sa Eukaristya. Tahimik si Miguel. Inabot ang rosaryo sa mesa. Pwede ba to sakin? Tanong niya. Ngumiti si Father. Siyempre. Iyan ang tanikala ng biyaya. Kahit hindi mo pa alam ang lahat ng misteryo nito, hayaan mong gabayan ka ng dasal. Muling bumigat ang katahimikan sa silid. Ngunit hindi na ito nakakatakot. Tahimik. Pero puno ng presensya. Gusto mo bang magdasal? Tanong ng pari. Tumango si Miguel. Hindi ko alam kung paano pero. Lumuhod silang dalawa. Tahimik sa loob ng sakristi. Ngunit sa mga salitang wala pa man ay nagsisimula ng mabuo sa loob ng puso ni Miguel, isang panalangin ang sinisilang, hindi galing sa doktrina, hindi galing sa obligasyon, kundi galing sa pagkaunawa na sa wakas, sa harap ng lahat ng maling akala, sa harap ng sarili niyang pagmamataas. Naroon pala siya. At hindi siya simbolo. Siya ay buhay. Linggo ng umaga. Ang araw ay tahimik na sumisilip mula sa ulap habang dumaraan si Miguel sa matarik na daan paakyat sa simbahan ng Antipolo. Hindi na siya nagkubli ngayon. Wala nang pagtatago, wala nang paglalakad sa likod. Ngayon, dala niya ang sarili, dala niya ang pananabik, dala niya ang tanong na unti-unti nang natutugunan. Nasa loob na siya ng bakuran ng simbahan bago pa man magsimula ang misa. Marami ng tao, mga pamilya, matatanda, kabataan. May mga bata pang may hawak na rosaryo, sinusubukang sabayan ang dasal ng kanilang mga magulang. Ngunit iba ang mata ni Miguel ngayon. Ang dating ordinaryo ay tila naging sagrado. Ang bawat yapak papasok sa simbahan ay parang hakbang patungo sa altar ng langit. Pumasok siya sa loob, dala ang maliit na notebook, ngunit hindi para magsulat ng sermon. Para ito sa kanyang mga tanong. Mga tanong na hindi na galing sa pangangatwiran, kundi mula sa puso. Umupo siya sa likuran.
Sa parehong upuang pinuwestuhan niya noong una. Ngunit ngayon, hindi na siya dayuhan. Habang isa-isang nagsidatingan ang mga parishioner, pinanood niya sila. Napansin niya ang tahimik na pag-upo ng ilan, ang pag-sign of the cross ng iba, at ang masigasig na pagbubukas ng mga buklet ng misa. Lahat sila tila alam ang ginagawa, tila sinanay, tila bahagi ng isang sinaunang ritual na buhay pa rin hanggang ngayon. At nagsimula ang misa. Tumayo ang lahat. Pumasok ang pari, kasunod ang mga lay minister. May hawak silang kandila, krus, insenso. Napuno ng usok ang paligid, at ang amoy ay bumalot sa ilong ni Miguel. Hindi siya nainis. Hindi rin siya nailang. Ang amoy ay tila paalala ng nangyari sa sakristi. Paalala ng milagro. Paalala ng liwanag. Nagsimula ang opening prayer. Sumabay siya sa mga tao, kahit hindi pa kabisado ang lahat ng dalaw. Tumayo kapag tumatayo sila. Lumuhod kapag lumuluhod sila. Nakikinig kapag tahimik ang lahat. Nang dumating ang bahagi ng liturgiya ng salita, pinakinggan niyang mabuti ang pagbasa. Ang gospel ay galing sa John 6. Ako ang tinapay ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Parang tinamaan ng kidlat si Miguel. Para bang muling binuksan ang pintuan ng langit sa kanyang harapan. Lahat ng kanyang pag-aalinlangan, lahat ng kanyang pagkontra sa doktrinang ito, ngayon ay humaharap sa kanya ng may buong kapangyarihan. Tumingin siya sa altar. Ikaw ba to, Panginoon? Bakit ngayon lang kita nakita ng ganito? Hindi siya nakahawak ng mikropono. Wala siyang stage. Wala siyang kongregasyon. Pero ang katahimikan ng simbahan ay tila mas malalim kaysa sa pinakamagandang worship service na naranasan niya. At nang dumating ang bahagi ng konsekrasyon, naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Tumunog ang kampana. Inangat ng pari ang ostya. Ito ang aking katawan. Hindi siya makagalaw. Nakatingin lang siya. Nakaramdam siya ng luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa katotohanan. Sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang mundo. Para bang siya lang at ang Panginoon ang naroroon. At sa sandaling iyon, isa lang ang ninanais niya, ang makalapit sa altar at matanggap siya. Ngunit alam niyang hindi pa maaari. Hindi pa siya Katoliko. Hindi pa siya bahagi ng buong katawan ng simbahan. Hindi pa siya handa, hindi sa damdamin, kundi sa formal na pagkilala ng simbahan sa kanyang paglalakbay. Ngunit kahit hindi siya tumanggap ng ostya, naramdaman niyang tumanggap siya ng isang bagay. Isang biyaya. Isang katiyakan. Pagkatapos ng misa, hindi pa siya agad umalis. Nanatili siya sa loob, nakaupo, nakapikit, tahimik na nagdarasal. At doon, may lumapit sa kanya. Isang matandang babae, payat, nakaputing blusa at asul na palda, may hawak na rosaryo sa kaliwang kamay at payong sa kanan. Ngumiti ito. Pastor Santos. Nagulat si Miguel. Kilala niyo po ako. Sagot ng babae, ngumiti pa. Noong isang araw, nandito ka rin. Nasa likod ka. Nakita kita. At nakita ko rin ang mga mata mo. Napatingin si Miguel. Mga mata ng taong naghahanap, dagdag ng matanda. Anong pangalan niyo po? Tanong niya. Lucia, sagot ng babae. Pero tawag nila sa akin dito, Tita Luz. Tumango si Miguel sa kanapangiti. Hindi ko po alam kung bakit ako bumabalik-balik dito, Tita Luz, sabi niya. Parang may humihila sa akin. At sa tuwing nakikita ko ang misa, parang may bumubukas sa akin. Huwag mong labanan, Hijo, sagot ni Tita Luz. Si Jesus yan. Tinatawag ka niya. Hindi mo kailangan maintindihan lahat agad. Basta buksan mo ang puso mo. Totoo po ba? Bulong ni Miguel. Totoo ba talagang narito siya? Hindi sumagot agad si Tita Luz. Tumitig ito sa altar. Nag-sign of the cross. At saka nagsalita, buwang tinig. Si Jesus ay narito talaga. Hindi dogma ang narinig ni Miguel. Hindi doktrina. Kundi patotoo. Galing sa isang puso na nakakita, nakaramdam, naniwala. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Paglabas nila ng simbahan, sabay silang naglakad pababa ng hagdan. Si Tita Luz ay mabagal maglakad, kaya't inakbayan niya ito. Tahimik lang silang dalawa. Wala nang maraming salita. Ngunit sa pagitan ng mga hakbang at hininga, naroroon ang isang sigaw ng puso.
Panginoon, narito ako. Nais kitang makilala. Nais kitang matanggap. Hating gabi na nang makauwi si Miguel sa kanilang bahay sa Marikina. Tahimik ang buong paligid. Wala nang dumaraan na sasakyan sa labas. Ang ilaw sa bintana ay galing lang sa maliit na lamparang naiwan ni Elena sa sala. Pagbukas niya ng pinto, naamoy agad niya ang mainit na tsokolate. May niluto si Elena, kagaya ng madalas nitong ginagawa kapag inaabot siya ng gabi sa pagmimiting sa simbahan. Tila ba ito'y tahimik na paalala, kumain ka. Inaantay ka namin. Pero ngayong gabi, hindi tsokolate ang bumabalot sa diwa ni Miguel. Kundi isang katanungang mas malalim pa sa gutom, mas mabigat pa sa pagod. Nasa kusina si Elena. Nakasando at shorts lang, buhok nakapusod, hawak ang tasa ng tsaa. Pagkakita sa kanya, ngumiti ito. Uy, akala ko hindi ka nauwi. Ngunit mabilis ding napansin ang kanyang itsura, maputla, tahimik, tila may bitbit na pasanin. Okay ka lang ba? Tanong nito. Tumango si Miguel. Pwede ba tayong mag-usap? Bumaba ang tasa ni Elena sa mesa. May nangyari ba sa simbahan? Umupo si Miguel sa tabi nito. Malapit pero hindi kayang magsalita agad. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, panimula niya. Pero kailangan mo tong marinig. Okay, ani Elena, bahagyang naghahanda. Ilang linggo na akong bumabalik sa simbahan sa Antipolo. Napakunot no si Elena. Yung Catholic Church. Bakit? Huminga ng malalim si Miguel. Noong una, usisero lang ako. Nakaupo lang sa likod. Nanonood. Nakikinig. Tinitingnan kung ano bang meron doon. Akala ko ba mali ang Catholic doctrine, balik ni Elena. Yun na ang akala ko. Tahimik si Elena. Pinagmamasdan siya. Alam niyang hindi ito simpleng kwento. Hindi ito lecture. May bigat sa mga mata ni Miguel na hindi niya pa nakikitang muli mula noong mamatay ang lola nito. Nagpatuloy si Miguel. May nangyari. Nakita ko o naramdaman ko na may presensya roon. May kapayapaan. May bigat. Hindi yon basta ritual lang. Parang naroroon talaga ang Diyos. Pero hindi ba pareho lang naman ang Diyos na sinasamba natin? Tanong ni Elena, kalmado pa rin. At hindi, sagot ni Miguel. Elena, may ginawa akong isang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Natigilan si Elena. Tumigil sa paghinga, parang hinanda ang sarili sa kung anong revelasyon. Ninakaw ko ang ostya. Napatingin si Elena. Ano? Nakapasok ako sa simbahan. Gamit ang susi ni Mang Berto. Gusto ko lang malaman kung totoo bang naroon si Kristo, tulad ng sinasabi nila. Langhiya, Miguel, bulong ni Elena, napahawak sa noo. Anong pumasok sa isip mo? Hindi ko alam, sagot niya, halos pabulong. Pagdududa. Takot. Uhaw sa katotohanan. Pero Elena, hindi ko ginawa yon para bastusin. Gusto ko lang talaga malaman kung totoo. At sa kanya ikinuwento ang lahat. Ang platito. Ang tipay. Ang liwanag. Ang init. Ang dugo. Ang laman. Ang pintig. Ang presensya. Hindi siya nagpaligoy. Hindi rin niya sinensura ang sarili. Habang nagsasalita siya, hindi kumikibo si Elena. Tahimik. Ngunit kita sa mga mata nito ang pag-aalinlangan, ang pangamba, ang kabuluhan. Parang may bagyong unti-unting bumubuo sa likod ng mga mata. Hindi ko alam kung maniniwala ka pagtatapos ni Miguel. Pero nakita ko. Naramdaman ko. At sigurado na ako. Hindi agad nagsalita si Elena. Tumayo ito, naglakad pa ilalim ng mesa, tumingin sa kisame, saka bumalik sa upuan. Baka pagod ka lang. Hindi ako hallucinating. Baka stress. Sa simbahan, sa schedule, sa pressure bilang pastor. Elena, ani Miguel, tumitig ng diretsyo. Ito ang pinakalinaw na karanasan ko sa buong buhay ko. Mas totoo pa kaysa sa kahit anong sermon na pinakinggan o sinulat ko. Tahimik. Gusto mong sabihin na lahat ng itinuro natin sa congregation, mali. Hindi lahat. Pero may malaking kulang. At ang kulang na yon si Kristo mismo. Sa Eukaristya. Umiling si Elena. Hindi ko alam kung paano ko ito ipoproseso. Hindi ko rin alam, sagot ni Miguel halos pabulong. Pero ayokong itago sa'yo. Mahal kita.
At gusto kong malaman mo kung nasaan na ako ngayon sa pananampalataya ko. Lumapit si Elena. Umupo sa tabi niya. Pinagmasdan ang asawa. Mahabang minuto ng katahimikan. Alam mo, Miguel, sabi niya sa wakas, noong nagkakilala tayo sa Bible study, tinanong kita kung bakit hindi ka Katoliko kahit Katoliko ang pamilya mo. Ang sabi mo, mas malapit sa Biblia ang Protestantismo. Mas simple. Mas totoo. Tumango si Miguel. Iyon ang alam ko noon. At ngayon? Ngayon mas nakita ko ang isang realidad na hindi ko pa naranasan noon. Ang presensya niya. Hindi lang bilang ideya, kundi bilang laman. Buhay. Tumulo ang isang luha mula sa mata ni Elena. Paano kung totoo nga? Yun ang tanong na kinain ako gabi-gabi. Kaya ako bumalik sa simbahan. Kaya ako nagdasal. Kaya ako nagtanong. Paano na ang congregation? Tanong ni Elena. Hindi ko alam. Pero alam ko lang hindi ko na kayang magsermon nang hindi buo ang loob ko. At ngayon, hindi na buo kung ituturo kong simbolo lang si Kristo sa komunyon. Muling tumahimik ang kwarto. Sa sulok ng bahay, lumabas si Joshua, pupungas-pungas. Mommy! Daddy! Napalingon silang dalawa. May pasok pa ba ako bukas? Ngumiti si Elena. Anak! Balik ka na sa tulog. Pagbalik ng bata sa kwarto, nagkatitigan silang mag-asawa. Simula na ito ng pagbabago, hindi ba? Tanong ni Elena. Hindi magiging madali. Hindi. Pero kung si Kristo ang dahilan gusto kong subukan intindihin. Hindi kita iiwan sa lakad na to, Miguel. Hindi pa ako sigurado. Pero hindi rin ako magtatanggi kung may katotohanan kang nakita. Napangiti si Miguel. Mahinang ngiti pero buo. Salamat, Anya. Umupo sila sa sofa. Magkatabi. Tahimik. Walang sermon. Walang debate. Kundi dalawang pusong sabay na humihinga sa gitna ng isang pananampalatayang muling isinilang, mabagal, mahirap, ngunit totoo. Umaga ng Lunes. Tahimik ang buong bahay ng pamilya Santos. Ang araw ay dahan-dahang sumusungaw mula sa silangan, at ang liwanag nito'y dumadampi sa mga pader ng kanilang maliit na tahanan. Sa gitna ng katahimikan, naroon si Miguel sa sala, nakaluhod, matay nakapikit, at ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang dibdib. Hindi ito estilo ng panalangin na ginagawa niya dati. Wala ang malalakas na boses, walang pasigaw na deklarasyon, walang scripture quoting. Tahimik. Malalim. Tapat. Sa likod niya, si Elena ay nakaupo sa sofa, hawak ang isang rosaryo, bagay na ilang araw pa lamang niyang sinusubukang gamitin. Sa simula ay parang may hiya pa siya. Hindi sanay. Parang may tinatanggihan sa loob. Ngunit sa bawat Hail Mary, napapansin ni Miguel na unti-unti ring lumalalim ang kanyang panalangin. Mahal, ani Elena matapos ang ika-10 Ave Maria, hindi pa rin malinaw sa akin lahat ng ito. Pero may kapayapaan kapag nagdadasal tayo. Tumango si Miguel. Ganon din ang naramdaman ko noong una. Hindi ako sigurado kung handa na akong tanggapin lahat pero hindi ko rin kayang baliwalain kung anong nangyayari sa'yo. Hindi rin ako handa noon, sagot niya. Hanggang sa bigla na lang akong harapin ng katotohanan. Walang paunang babala. Pumasok mula sa kwarto si Joshua, bitbit ang bag ng eskwela. Mommy, Daddy, ready na po ako. Napangiti si Elena. Halika na't sabay tayong lumabas. Hatid ka ng daddy mo ngayon. Sa jeep pauwi mula sa paaralan ni Joshua, tahimik lang si Miguel habang pinagmamasdan ang mga dumadaang tao, mga estudyante, vendor, tricycle driver. Lahat abala. Lahat may sariling mundo. Pero sa kanyang isipan, iisa lang ang tanong, paano ko sasabihin sa kanila? Ang chika nila ay ang kanyang congregation. 30 pamilya. Ilan ay matagal ng miyembro. Ilan ay bago pa lang. May mga bata, may matatanda. Lahat ay tumitingala sa kanya bilang spiritual leader. Bilang pastor. Bilang tagapagturo ng katotohanan. Ngayon, paano niya sasabihing mali ang ilan sa mga itinuro niya? Kinagabihan, nagkaroon sila ng simpleng dinner sa bahay. Elena ang nagluto ng adobong baboy habang si Miguel ang nag-ayos ng mesa. Habang kumakain, tahimik lang si Joshua, ngunit mapapansing panay ang tingin sa kanyang ama. Daddy, sabi ng bata, bakit hindi ka na nagpipreach? Nagkatinginan sina Miguel at Elena.
Napansin mo yan, anak, sagot ni Miguel. Opo. Dati, laging may Bible sa mesa. Laging may sermon sa notebook mo. Tapos ngayon parang tahimik ka na lang. Napabuntong hininga si Miguel. Hindi niya inaasahang manggagaling sa anak ang tanong na pinakaiwasan niya. May iniisip lang si Daddy ngayon, anak, paliwanag niya. May bagong natuklasan si Daddy tungkol sa Diyos. Masama po ba? Hindi, anak. Sa totoo lang mas naging totoo nga si Lord sa akin. Ngumiti si Joshua. Okay lang po sa akin, Daddy. Basta kasama kita at si Mommy. Kahit saan tayo magpunta, okay lang sa akin. Napaluha si Elena. Napahawak si Miguel sa balikat ng anak. Makalipas ang ilang araw, dumalaw ang kapatid ni Miguel na si Rica sa bahay, isang born-again na aktibo rin sa isang fellowship sa Quezon City. Nang malaman nito na hindi na muling nagturo si Miguel sa kanilang congregation, agad itong nagtanong. Ano nang ibig mong sabihin na hindi ka muna magpipreach? Tanong ni Rica habang umiinom ng kape sa sala. Pansamantala lang. May pinagdadaanan lang akong personal na discernment. Discernment? Miguel, hindi mo ba alam na maraming umaasa sa'yo? Pamilya mo, congregation mo, ano na lang ang iisipin nila? Alam ko, sagot niya. Pero hindi ko na kayang tumayo sa pulpito na may kalahating puso. Dahil lang sa nakita mong ostya, balik ni Rica, halatang hindi makapaniwala. Tinapay yon, kuya. Isa kang pastor. Alam mo yan. Alam ko kung ano ang itinuro sa atin, Rica. Pero nakita ko yung hindi mo pa siguro nararanasan. Baka demonyo yan. Umiling si Miguel. Kung iyon man ang demonyo, bakit kapayapaan ang binigay sa akin? Bakit pagmamahal, hindi takot? Tahimik si Rica. At kung mali nga ako, Rica, bakit ako tinawag na humingi ng tawad? Hindi yon trick. Hindi panlilin lang. Naramdaman ko si Kristo. Buhay. Naroroon. Tumayo si Rica. Kuya, sana magising ka. Pinagladasal kita. Sana nga, sagot ni Miguel. At sana isang araw magkita pa rin tayo sa gitna ng paghahanap natin ng katotohanan. Lumipas ang mga araw, ngunit patuloy ang pakikipaglaban sa loob ni Miguel. Tuwing umaga, nagdadasal siya. Tuwing gabi, kasama si Elena, sabay silang nagrorosaryo. Hindi pa buo ang loob ni Elena, ngunit hindi na rin ito lumalaban. Umaasa. Naghihintay. Sa loob ng kanyang puso, si Miguel ay alam na niya ang sagot. Hindi na siya pwedeng magtago. Hindi na siya pwedeng magpatuloy sa pagtuturo ng kalahating katotohanan. At sa nalalapit na linggo, kailangan na niyang harapin ang kanyang congregation. Hindi para magturo, kundi para magsabi ng totoo. Linggo ng umaga. Tahimik ang paligid ng maliit na chapel na pinamumunuan ni Pastor Miguel Santos sa Marikina. Ang hangin ay preskong may dalang halimuyak ng damo at alikabok, tipikal ng isang bagong araw sa lungsod. Ngunit para kay Miguel, ang umagang ito ay hindi ordinaryo. Ito ay simula ng pagtatapat. Maaga pa lang ay nasa loob na siya ng chapel. Pinagmasdan niya ang altar, isang simpleng mesa na may bukas na Biblia, mikropono na may tape sa hawakan, at isang lumang speaker sa gilid. Sa likod nito, isang krus na gawa sa kahoy ng santol, iniukit ng isa sa mga miyembro noon. Marami na siyang sermon na ibinigay sa harap ng krus na ito, ngunit ngayon, wala siyang sermon. Mayroon lang siyang katotohanan. Isa-isang dumating ang mga miyembro. Si Tita Merna, nakaupo agad sa unang row. Si Kuya Ben, inihanda ang sound system. Ang mga batang galing sa Sunday School, masayang nagkakantahan habang naghihintay. Lahat ay may ngiti. Lahat ay may tiwala. Pero wala sa kanila ang may alam sa sasabihin ni Miguel. Pagpatak ng 9:00, tumayo si Miguel sa harap ng lahat. May hawak siyang maliit na papel, ngunit hindi niya ito binasa. Tiningnan niya ang kanyang mga miyembro. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ilan ay may hawak pang Biblia. Ilan ay may kopya ng sermon notebook nila. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya. Salamat sa patuloy niyong pagpunta rito tuwing linggo. 3 taon na tayong magkakasama rito sa chapel na ito. 3 taon na akong nagtuturo, nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos. At sa loob ng panahong iyon, pinakinggan niyo ako, pinaniwalaan, at sinamahan. Tumigil siya saglit. Huminga ng malalim. Ngunit ngayong araw kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay.
Hindi ito sermon. Ito ay pagtatapat. Napatingin si Tita Merna. Si Kuya Ben ay tumigil sa pag-adjust ng speaker. Tahimik ang buong chapel. Walang umuubo. Walang gumagalaw. Sa mga nakaraang linggo, patuloy ni Miguel, may isang karanasang dumating sa akin. Isang encounter. Isang kaganapan na hindi ko basta maipapaliwanag, ngunit hindi ko rin kayang baliwalain. At dahil sa karanasang iyon, may nagbago sa aking paniniwala. Napakunot noo ang ilan. Isang murmur ang narinig mula sa likuran. Alam kong ilan sa inyo ay lumaki sa Protestant faith, gaya ko. Alam kong ilang beses ko na ring sinabi sa inyo na ang tinapay at alak sa komunyon ay simbolo lamang. Isang representasyon. Ngunit ngayon, buong kababaang loob kong sinasabi sa inyo, naniniwala na ako na totoo ang presensya ni Kristo sa Eukaristya. Hindi lamang simbolo, kundi tunay. Buhay. Nasa Kanya ang laman at dugo ng ating Panginoon. May mga sumulyap sa isa't isa. May umubo. May tumitig lang sa Kanya na tila hindi makapaniwala. Pastor, bulong ni Tita Merna, pero hindi na niya tinuloy ang tanong. Hindi ito ang reaksyong hindi inasahan ni Miguel. At hindi rin niya ito kinakatakutan ngayon. Nakahanda siya. Naiintindihan ko kung bakit ito mahirap tanggapin, anya. Ako mismo ay hindi naniwala noong una. Ako'y nagduda, nagtuligsa, tumanggi. Ngunit sa isang pagkakataon na hindi ko inaasahan, nakita ko ang isang milagro. Naranasan ko ang isang presensya na hindi ko pa naranasan kailanman. Miguel, sabat ni Kuya Ben, anong ibig mong sabihin? Katoliko ka na? Hindi agad siya sumagot. Hindi pa opisyal, sagot niya. Ngunit patungo roon. At dahil dito, kailangan kong maging tapat sa inyo, hindi ko na kayang tumayo rito at magturo ng isang bagay na alam kong hindi na totoo para sa akin. Tahimik muli. Ang ilan ay nagsimulang tumingin sa kanilang mga kasama. May mga mata na naguguluhan. May mga mata na puno ng awa. May mga mata na naninindig. Ngunit hindi ko rin kayo iiwan ng walang direksyon, patuloy niya. Kaya may dalawang opsyon tayong lahat ngayon. Tumigil siya sandali. Una, maaari kayong maghanap ng bagong pastor. Isang taong magpapatuloy sa kung anong sinimulan natin. Tutulungan ko kayong makahanap. Ipaubaya ko sa inyo ang buong chapel na ito at handa akong suportahan kayo sa transition. Tahimik ang lahat. Pangalawa, para sa mga gustong magsaliksik at makinig pa tungkol sa pananampalatayang Katoliko, maaari tayong magsimula ng isang grupo para sa pag-aaral. Hindi ito pilitan. Hindi ito conversion agad. Kundi isang seryosong pagtanong at pag-aaral upang tuklasin ang paniniwala ng simbahang Katolika, lalo na tungkol sa Eukaristya. Biglang nagtaas ng kamay si Tita Merna. Pastor, bakit mo ito ginagawa? Anong nangyari sa'yo? Bumalik ako sa simbahan, sagot ni Miguel. Nakita ko ang mga taong nananalangin. Ang kapayapaan sa mga mata nila. At higit sa lahat nakita ko si Kristo. Pero hindi ba sapat ang pananampalatayang meron tayo? Tanong ng isa pang miyembro, si Ate Lorna. Hindi ba't si Kristo ay nasa puso natin, hindi sa isang ostya lang? Hindi ko sinasabing kulang si Kristo sa puso natin, sagot ni Miguel. Pero baka may kulang sa pagkaunawa natin sa kabuuan ng kanyang regalo. Kung sinabi niyang ito ang aking katawan, hindi ba dapat maniwala tayo na ito ay hindi lamang simbolo kundi kanyang mismong katawan? Tahimik muli. Pagkatapos ng ilang minuto, isang kamay ang dahan-dahang tumaas. Si Kuya Ben. Pastor, sabi niya. Kung totoo man ang sinasabi mo, gusto kong marinig pa. Tumango si Miguel. Salamat, Ben. Isa pang kamay ang tumaas. Si Tita Merna. Hindi ako sigurado. Pero kung may pagkakataon na makinig at magtanong sa sali ako. At isa pa. Si Joy, isang 19 anyos na youth member. Gusto ko pong malaman kung bakit kayo biglang nagbago. Baka po may katotohanan dyan. Lumambot ang mga mata ni Miguel. Hindi lahat ay sumang-ayon. Hindi lahat ay natuwa. Ngunit may mga puso na bumukas. At sapat na yon para simulan ang bagong kabanata. Pagkatapos ng pagtitipon, lumapit si Elena kay Miguel habang inaayos ang mikropono. Proud ako sa'yo, sabi niya. Hindi ko alam kung anong susunod, sagot ni Miguel. Pero alam ko kung sino ang sinusundan natin, sagot ni Elena. Sa unang gabi ng klase, hindi alam ni Miguel kung masaya siya o kinakabahan.
Ang silid ay simpleng function room sa loob ng compound ng simbahan sa Antipolo, may puting dingding, mahabang mesa, ilang monoblock chairs, isang crucifix sa harap, at isang whiteboard na may sulat, Rosé. Rite of Christian Initiation for Adults. Tumindig si Miguel sa may pinto, pinagmamasdan ang mga dumadating. Isa-isa niyang nakikita ang pamilyar na mga mukha mula sa kanyang dating congregation. Si Kuya Ben, nakangiti pero halatang may kaba. Si Tita Merna, bitbit ang kanyang lumang Biblia. Si Joy, nakasuot ng simpleng shirt, hawak ang notebook. May dalawa pang mag-asawa na sabay na nag-sign up. 7 silang lahat mula sa dating chapel. 7 sa 30 pamilya. Hindi marami pero sapat para magsimula. Pagkaupo niya, naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Si Elena. Hindi ko pa rin sure kung tama tong ginagawa ko, bulong nito. Pero sabi mo, dapat bukas ang puso. Kaya andito ako. Ngumiti si Miguel at hinawakan ang kamay ng asawa. Ang mahalaga, sabay tayong humahakbang. Maya-maya'y pumasok si Sister Carla, ang catechist na assigned sa kanila. Isang dating madre na ngayon lay catechist, mahinahon magsalita pero matalim mag-isip. Bitbit niya ang Catechism of the Catholic Church at ilang laminated charts. Magandang gabi sa inyo, bati niya. Tayo'y nagsisimula ngayon sa isang paglalakbay. Hindi ito para sa mahina ang loob. Kailangan dito ang bukas na isip, matyagang puso, at panalangin hindi tumitigil. Tumingin siya sa grupo. Hindi namin kayo pipilitin. Hindi namin kayo sasabihing mali ang lahat ng pinanggalingan nyo. Ang layunin ng RCA ay hindi para baliin ang inyong paniniwala kundi para ilahad sa inyo kung ano ang pinaniniwalaan ng simbahan sa loob ng 2,000 taon. Tahimik ang lahat. At doon, nagsimula ang kanilang unang session. Sa mga sumunod na linggo, naging routine na para kay Miguel at Elena ang pagbiyahe tuwing Huwebes ng gabi papuntang simbahan. Kasama rin si Joshua sa Catechism Class for Children na ginaganap sa kabilang silid. Sa tuwing nagkikita sila pagkatapos ng klase, tuwang-tuwa si Joshua na ikinukwento ang mga natutunan niya. Daddy, alam mo ba yung rosary pala, parang kwento ng buong buhay ni Jesus, bulalas ni Joshua isang gabi. Na anak, tugon ni Miguel. At yung bawat bed, parang hakbang ng panalangin. Gusto ko pong magkaroon ng sarili kong rosary, ani Joshua. Pwede po. Ngumiti si Elena. Bibili tayo bukas. Hindi man nila sinasadya, unti-unti nang nababago ang kanilang pamilya. Hindi na lang ito usapin ng doktrina. Ang mismong bahay nila ay nagiging tahanan ng panalangin. Sa ika-4 na linggo ng Raye, tinalakay ni Sister Carla ang tungkol sa mga sakramento. 7 sakramento, ani Sister Carla, lahat may biyaya. Lahat may layunin. Ngunit ang sentro, ang Eukaristya. Napatingin kay Miguel si Kuya Ben parang pareho silang kinilabutan. Ang Eukaristya, patuloy ni Sister Carla, ay hindi lamang simbolo ng katawan ni Kristo. Ito ay mismong katawan niya. Ang tinapay ay nagiging laman. Ang alak ay nagiging dugo. At ito ay hindi dahil sa kapangyarihan ng pari kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Tumayo ang isang dating elder sa congregation ni Miguel, si Ate Lorna, na noon ay isa sa mga pinaka-skeptical. Paano iyon mangyayari? Parang imposible naman. Tinapay pa rin yan kung titingnan mo. Ngumiti si Sister Carla. Panlabas, tinapay pa rin. Pero ang substance nito, ang mismong pagkaano nito, ay nabago. Ang tawag doon ay transubstantiation. Isang misteryo. Pero hindi yan bago. Naniwala na roon ang unang mga Kristiyano pa noong siglo I. Tahimik si Ate Lorna. Hindi ko pa rin lubos maintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan agad, sagot ni Sister Carla. Pero pwedeng mong kilalanin. Mararamdaman mo yan kapag naroon ka na sa mismong harap niya. Isang gabi, pagkatapos ng klase, habang naglalakad pa uwi, humawak si Elena sa braso ni Miguel. Mahal, sabi niya, noong una, iniisip ko baka naloko ka lang, o napagod ka lang. Pero habang tumatagal tayo sa mga klase, parang may binubuksan sa akin ang Diyos. Naglakad sila ng tahimik sandali. Hindi ko pa rin sure kung handa na ako, dagdag niya. Pero hindi ko na rin kayang isarado ang puso ko. Hinawakan ni Miguel ang kamay nito. Hindi natin kailangang maging sigurado agad. Ang mahalaga, humahakbang tayo. Sa isa pang session, tinuruan sila kung paano magdasal gamit ang rosaryo. Si Joy, na laging tahimik, biglang nagsalita matapos ang klase.
Alam nyo, first time kong magdasal ng ganito, parang ang tahimik ng utak ko. Parang may yakap na hindi ko nakikita. Napangiti si Sister Carla. Yan ang biyaya ng panalangin na inuulit. Hindi lang salita, kundi ritmo ng puso. Sa bahay, unti-unti ring nagbago ang gabi ng pamilya Santos. Dati may sa background habang kumakain. Ngayon, may maliit ng altar sa gilid ng sala, may krusipiho, kandila, at imahe ng mahal na Birheng Maria. Minsan, sabay-sabay silang nagrorosaryo. Si Joshua ang naglilid ng Our Father. Si Elena ang namumuno sa Hail Mary. Si Miguel ang nagtatapos ng Glory Be. Ang bahay na dati puno ng sermon notes at PowerPoints, ngayon ay puno ng katahimikan at panalangin. Hindi ito biglang pagbabago. Hindi ito madali. May mga araw pa ring nag-aalinlangan si Elena. May mga tanong pa ring hindi kayang sagutin ni Miguel. Ngunit sa bawat klase, sa bawat rosaryo, sa bawat panalangin, mas lumalalim ang kanilang paglalakbay. Nang sumapit ang ika-10 linggo ng Raye, tinanong ni Sister Carla ang grupo. Ano ang nagbago sa inyo simula nang magsimula tayo? Nagtaas ng kamay si Kuya Ben, mas naging mapayapa ako. Dati, ang dami kong tanong na galit ang tono. Pero ngayon, may mga tanong pa rin, pero parang handa na akong makinig sa sagot. Tumango si Joy. Ako po, parang hindi na ako nag-iisa kapag nagdadasal. Parang may kausap ako talaga. Si Tita Merna, nagpakita ng rosary na luma na raw pero ngayon lang niya muling ginamit. At si Elena, hindi nagtaas ng kamay. Hindi nagsalita. Pero nang tanungin siya ni Sister Carla pagkatapos ng klase, tumingin lang siya at mahina ang sagot. Nagsisimula pa lang ako. Pero pakiramdam ko nasa tamang direksyon ako. Magsisimula na ang Kwaresma. Ang simbahan sa Antipolo ay mas tahimik kaysa karaniwan. Wala ang karaniwang tugtugin ng masiglang chore, sa halip ay mga simpleng awit ng pagsisisi at panalangin ang naririnig. Sa gilid ng simbahan, si Miguel ay nakaupo, nag-iisa, nakatingin sa malaking krus sa altar. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na booklet, pagninilay sa panahon ng Kwaresma. Galing ito kay Sister Carla, kasama sa mga handout sa Raye. Araw-araw ay may pagbasa, may panalangin, may tanong na dapat pag-isipan. At araw-araw, sinusunod ito ni Miguel. Pero habang lumalalim ang kanyang paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay, kung saan siya opisyal na tatanggapin sa simbahang Katolika, lalong dumarami ang hamon. Unang dumating ang tawag mula sa dati niyang kaibigang pastor, si Pastor Joel. Magkaklase sila noon sa seminary. Naging magkasama sa ilang mission trips. Isang gabi habang nagkakape si Miguel, biglang tumunog ang telepono. Miguel, bungad ni Pastor Joel, narinig ko yung mga nangyayari. Totoo ba? Hindi agad sumagot si Miguel. Humigop muna siya ng kape. Depende sa kung anong narinig mo. Na lumalapit ka na raw sa Katoliko. Na nagbabago ka ng doktrina. Na iniwan mo na ang simbahan nyo. Tahimik. Totoo, sagot ni Miguel. Nagbuntong hininga si Pastor Joel. Kapatid, kilala kita. Mahal mo ang salita ng Diyos. Alam mong wala yan sa tradisyon, sa mga rebulto, sa rosaryo. Bakit mo ginagawa to? Hindi galit ang tono ni Pastor Joel. Mas lungkot. Mas pakiusap. Hindi ko to ginagawa para kontrahin kayo, Joel, sagot ni Miguel. Ginagawa ko to kasi hinanap ko ang katotohanan. At natagpuan ko ito sa lugar na hindi ko inaasahan. Pwede ka pa ring bumalik. Hindi na ako alis sa kanya. Kasi ngayon, alam kong nasa kanya ako. Sumunod naman ay ang pamilya ni Elena. Isang linggo, pagkatapos ng ride session, dumalaw sila sa bahay ng ina nito sa San Mateo. Doon naghihintay ang dalawang kapatid ni Elena, parehong aktibo sa Protestant Fellowship sa kanilang bayan. Hindi pa nakakaupo sa mesa si Miguel, naramdaman na niya ang tensyon. Kuya Miguel, sabat agad ng hipag niyang si Angela, narinig naming balita. Totoo ba? Anong balita? Tanong ni Elena, kahit alam na niya ang tinutukoy. Na nagpapakatoliko na raw kayo. Anong nangyayari sa inyo? Hindi pa kami Katoliko, sabat ni Elena. Nag-aaral pa kami. Naghahanap. Naghahanap ng ano? Hindi ba sapat si Jesus? Bakit kailangang lumapit pa sa mga santo, sa mga tradisyon? Tumayo si Miguel. Hindi ko kayang ipaliwanag lahat ngayon, Angela. Pero hindi namin iniiwan si Jesus. Sa totoo lang, mas lalo namin siyang nararamdaman.
Baka hindi yan galing sa Diyos. Hindi na sumagot si Miguel. Tumingin na lang siya kay Elena at sabay silang humawak sa kamay ng isa't isa. Pag-uwi nila, walang kibuan sa sasakyan. Nang nasa tapat na sila ng bahay, si Elena ang bumasag ng katahimikan. Pasensya ka na sa pamilya ko. Mahirap talaga tong daan na pinili natin. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, sagot ni Miguel. Alam kong hindi madali. Pero hindi rin naman tayo naglalakad mag-isa. Sa mga susunod na linggo, lalong naging seryoso ang mga session sa RAE. Pinag-aralan nila ang kasaysayan ng simbahan, ang papel ng Santo Papa, ang mga konsilyo, at ang koneksyon nito sa kasulatan. Lalong humanga si Miguel sa lalim ng kasaysayan ng pananampalatayang Katoliko. Ngunit ang mas malalim pang pagbabago ay nasa loob niya. Ang dati niyang mga sermon notebook ay napalitan na ng mga journal ng panalangin. Ang dating Sunday preaching ay napalitan ng pagninilay sa Stations of the Cross. Hindi ito pagtalikod sa kanyang pagkatao bilang pastor. Ito ay pagbabalik sa ugat ng kanyang pananampalataya. Isang gabi, sa gitna ng pagninilay, napag-isipan niyang magsulat ng sulat para sa kanyang dating sarili bilang isang uri ng personal na panata. Miguel, kung binabasa mo to, ibig sabihin ay nasa kalagitnaan ka na ng paglalakad. Hindi mo pa man alam ang lahat, pero alam mo na kung sino ang sinusundan mo. Huwag kang matakot. Hindi ka mag-isa. May mga darating na tututol, lalayo, aaway, pero sa dulo nito may katotohanan. At ang katotohanan ay hindi ideya. Siya ay isang tao. At siya ay naririto. Hindi sa pulpito. Hindi sa tanong. Hindi sa pride. Siya ay naroon sa loob ng maliit na puting tipay. Isang gabi, habang pinapahinga si Joshua, tinabihan siya ni Miguel. Anak, excited ka ba sa Easter? Opo, Daddy. Kasi sabi ni Sister Liza, magpabaptize na kami. At may bagong damit pa ako. Ngumiti si Miguel. Hindi lang ikaw ang binabago ni Lord, anak. Pati ako. Sa Biyernes Santo, dumalo si Miguel at Elena sa Veneration of the Cross. Sa unang pagkakataon, lumapit sila sa harap ng krus, dahan-dahang hinagkan ang paa ng Panginoon. Habang ginagawa ito, biglang tumulo ang luha ni Miguel. Hindi dahil sa lungkot. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil alam na niya. Ito na ang daan. Ang dilim ng simbahan ay hindi malamig o nakakatakot. Ito'y tila balot ng isang tahimik na pag-asa, parang puso na humihina sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Sa labas, ang hangin ng Abril ay malamig pa rin, ngunit sa loob ng simbahan sa Antipolo, unti-unti nang umaalab ang liwanag ng mga kandila. Ito ang Vigilia Pascual. Ang gabi ng lahat ng simula. Si Miguel ay nakasuot ng puting barong. Sa tabi niya si Elena, nakasimpleng puting bestida. Sa kanan nila si Joshua, suot ang bagong polo, mahigpit ang hawak sa kamay ng ama. Sa likod nila, naroon sina Kuya Ben, Tita Merna, Joy, at ang iba pang dating miyembro ng congregation na sumama sa kanilang paglalakbay. Kanilang huling gabi bilang mga katechumen. Bukas, hindi na sila magiging tagapanood, sila'y magiging kabahagi. Sa unahan ng simbahan, si Father Martinez ay nakatayo na, may hawak na malaking kandila. Tinatawag itong Paschal Candle, ang simbolo ng muling pagkabuhay ni Kristo. Isa-isa niyang sinindihan ang maliliit na kandila ng bawat isa sa mga naroon. Mula sa kadiliman, isa-isang nagniningning ang mga ilaw. Lumen Christi. Deo Gracious. Ang liwanag ay gumapang mula harap hanggang likod ng simbahan. Sa katahimikan, nagsimula ang Exultet, ang sinaunang awit ng pag-asa. At habang umaawit ang diakon, napapikit si Miguel. Naalala niya ang gabi sa kanyang mesa, kung kailan unang nagbago ang ostya sa kanyang harapan. Ang takot, ang pagkagulat, ang init. Ngunit ngayong gabi ang lahat ay naiba. Ngayon, walang takot. Wala nang pagtatago. Wala nang pag-aalinlangan. Ngayon, ito ay pagtanggap. Pagkatapos ng mahaba at makasaysayang mga pagbasa mula sa Genesis, Exodus, at mga Salmo, dumating ang bahagi na kanilang pinakahihintay, ang pagtanggap sa simbahang Katolika. Tumindig ang buong grupo ng mga RCA candidates. Tumayo si Miguel at kasabay niyang tumindig si Elena at Joshua. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Miguel Santos, tawag ni Father Martinez. Narito po ako, sagot ni Miguel. Sumasampalataya ka ba sa Diyos Ama, na lumikha ng langit at lupa? Sumasampalataya po ako.
Sumasampalataya ka ba kay Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, na isinilang ng Birheng Maria, pinako sa krus, namatay at muling nabuhay? Sumasampalataya po ako. Sumasampalataya ka ba sa Espiritu Santo, sa Simbahang Katolika, sa pagkakaisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng mga patay? Sumasampalataya po ako. Miguel Santos, tanggap ka na ngayon sa kawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Binigyan siya ni Father Martinez ng isang mahigpit ngunit mapagkalingang yakap. Habang kinikilala ang kanyang bagong tahanan, hindi na niya napigilan ang mga luhang tumulo sa kanyang pisngi. Paglingon niya, nakita niyang pareho ring umiiyak si Elena. Ngunit hindi ito luha ng kalituhan. Ito ay luha ng paglilinaw. Luha ng isang pusong nakakita ng bagong liwanag. Ang binyag ni Joshua ay isinagawa kasabay ng iba pang bata. Habang binubuhusan siya ng tubig, si Miguel ay nakatingin sa anak na parang muling isinilang hindi lamang sa tubig kundi sa pananampalataya. Joshua Santos, sabi ni Father, ako'y nagbibinyag sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Cool, bulong ni Joshua pag-akyat niya sa altar, basa ang buhok pero maliwanag ang ngiti. Pagkatapos ng pagbinyag at kumpil, dumating ang rurok ng gabi, ang unang komunyon. Ito ang sandaling matagal ng pinapangarap ni Miguel mula nang nagsimula ang kanyang paglalakbay. Tumindig siya mula sa kanyang upuan at dahan-dahang lumapit sa altar. Sa kanyang mga hakbang, parang bumabagal ang oras. Para siyang bumabalik sa lahat ng alaala. Ang gabing ninakaw niya ang ostya. Ang takot sa kanyang dibdib. Ang liwanag sa tipay. Ang amoy ng dugo. Ang init ng presensya. Ngunit ngayon walang pagtatago. Walang kahon. Walang kahihiyan. Ngayon, lumalapit siya hindi bilang magnanakaw, kundi bilang anak. Si Father Martinez ay ngumiti nang makita siya. Ang katawan ni Kristo, sabi nito, hawak ang puting ostya. Amen, sagot ni Miguel nang may buong puso. Tinanggap niya ito. At nang ipinikit niya ang kanyang mga mata, isang init ang muling bumalot sa kanyang buong katawan. Ngunit ibang-iba ito ngayon, wala na ang sakit ng konsensya. Ang init ay may kapayapaan, may katiyakan, may pag-ibig na hindi niya maipaliwanag. Tumigil ang mundo. Para bang siya lamang at ang Diyos ang naroroon. Pagbalik niya sa upuan, hawak ni Elena ang kanyang kamay. Tumanggap na rin ito. Sa tabi nila si Joshua, tahimik, nakangiti. Anong pakiramdam, bulong ni Elena? Parang may apoy na hindi nasusunog, isip ni Miguel. Pero ang tanging nasabi niya, parang umuwi ako sa wakas. Matapos ang misa, isa-isang lumapit ang mga tao sa kanila. Si Sister Carla may luha sa mata. Si Joy humagulgol sa yakap. Si Kuya Ben tumawa at umiyak sa parehong sandali. Sa labas ng simbahan, sumikat na ang liwanag ng umaga. Ngunit para kay Miguel, ang liwanag na yon ay matagal nang sumiklab sa kanyang puso. Ang simoy ng hangin ng madaling araw ay sariwa, may bahagyang hamog, at may dalang kakaibang katahimikan. Hindi ito katahimikan ng pagod o kawalan. Ito'y kapayapaang parang yakap ng Diyos pagkatapos ng isang mahabang, mapait ngunit makabuluhang paglalakbay. Sa labas ng simbahan, isa-isang lumalabas ang mga bagong Katoliko, ang mga ninong at ninang, ang mga pamilya, ang mga dating katechumen na ngayon ay ganap ng kabahagi ng simbahang Katolika. Si Miguel, si Elena, at si Joshua ay hindi nagsasalita habang naglalakad sa labas ng simbahan. Hindi nila kailangan ng salita. Ang katahimikan ng pagitan nila ay hindi kawalan ng usapan, ito'y punong-puno ng damdamin, ng sigla, ng pag-unawa na lampas sa wika. Paglapit nila sa gate ng simbahan, may pamilyar na mukha na naghihintay roon. Ang matandang babae. Siya ang nakita ni Miguel noong unang misa na dinaluhan niya sa Antipolo. Siya ang umiiyak habang tumatanggap ng komunyon. Siya ang dahilan kung bakit unang naantig ang damdamin niya, ang mukha nitong puno ng pananampalataya, ang mga mata nitong tila tumatanaw sa langit mismo. Nakangiti ito ngayon, bitbit ang maliit na rosaryo sa isang kamay, at ang kanyang kabilang kamay ay nakaabot kay Miguel. Anak, wika niya, natapos mo rin. Lumuha si Miguel at niyakap ang matanda, hindi alintana ang mga tao sa paligid. Salamat po, bulong niya. Kayo po ang unang nagparamdam sa akin na may totoo sa lahat ng ito. Ngumiti ang matanda at malambing na sinapo ang pisngi ni Miguel. Dito mo talaga mahahanap si Kristo, sabi niya. Hindi sa ingay ng argumento, kundi sa katahimikan ng kanyang presensya.
Hindi sa labas, kundi dito, itinuro niya ang puso ni Miguel, kung saan natutong lumuhod ang isip. Tumango si Miguel, hindi na muling nagsalita. Habang naglalakad pa uwi, hawak ni Miguel ang kamay ni Elena, habang si Joshua ay nakatakbo-takbo sa gilid, inaabot ang mga bulaklak na nahuhulog mula sa mga punong gumamela. "Daddy," sigaw ni Joshua habang pinipitas ang isa, "regalo ko po sa inyo." "Salamat, anak," sabi ni Miguel, kinuha ito at ikinabit sa dibdib ng kanyang barong. "Ang pogi mo lalo niyan," biro ni Elena, at nagtawanan silang tatlo. Sa kalsadang kanilang tinatahak, lumilitaw sa malayo ang lumang chapel na minsan ay kanilang tahanan ng pananampalataya. Hindi na si Miguel ang pastor roon. May bago nang nangangaral. May mga bagong mukha, bagong tinig, bagong direksyon. Hindi niya ito tiningnan ng may sama ng loob. Hindi siya naghinanakit, hindi siya nanghusga. Sa halip, tumigil siya ng saglit, tinignan ito mula sa kalayuan, at marahang yumuko ang ulo. Nagdasal siya, hindi ng malakas, kundi sa kanyang isip. "Panginoon, pagpalain mo sila. Ilapit mo rin sila sa katotohanan. Sa sarili mong paraan. Sa sarili mong oras. Sa sarili mong himala." Pagkatapos, muling tumingala si Miguel at nagpatuloy sa paglakad. Pagdating nila sa bahay, hindi na nila hinubad agad ang kanilang mga damit. Naupo muna silang tatlo sa mesa, walang pagkain, walang kape, tanging katahimikan at kabusugan ng espiritu. "Kailangan ko na sigurong magluto ng almusal," ani Elena, "sabay tayo." "Ako na, Mommy," sabat ni Joshua, sabay takbo sa kusina. "Gagawa ako ng itlog." Napatawa si Miguel. "Siguraduhin mong hindi sunog, anak." Habang pinagmamasdan ni Miguel ang kanyang pamilya, napahawak siya sa kanyang dibdib, doon sa bulsa ng kanyang barong kung saan itinago niya minsan ang ostya sa isang panyo, noong unang beses niya itong kinuha sa simbahan. Pero ngayon, wala ng panyo. Wala ng pagnanakaw. Wala ng pagtatago. Wala na ring mabigat na tanong. Ang nanatili na lamang ay ang liwanag. At sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan, may naramdaman siyang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng salita o doktrina. Kapayapaang bunga ng pagsuko, ng pagtanggap at ng pagbabalik. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Joshua sa kanya, may hawak na 2 plato ng pritong itlog at pandesal. "Daddy, ako na nagsalang ng kape." "Salamat, anak. Napakabait mong bata." "Daddy," tanong ni Joshua habang nauupo, "hindi ka na ba malungkot ngayon?" Tumingin si Miguel sa anak. Saglit siyang nag-isip pero ang sagot ay malinaw. "Hindi na, anak. Kasi sa wakas, nahanap ko na siya." Habang kumakain sila ng simpleng almusal, tumingin si Miguel sa bintana. Ang araw ay tuluyan ng sumikat. Ang liwanag ay pumapasok na sa loob ng kanilang tahanan. Hindi na ito ang liwanag ng tanong, ng pag-aalinlangan, ng paghahanap. Ito ay ang liwanag ng katotohanang natagpuan. At sa gitna ng katahimikan, muling narinig ni Miguel, hindi sa kanyang tenga, kundi sa kanyang puso, ang tinig na narinig niya noon. "Miguel, bakit mo ako ninakaw kung narito na ako sa puso mo?" Ngunit ngayon, ang sagot niya ay malinaw na rin. "Ngayon ko naintindihan, Panginoon. Kasi dati, akala ko wala ka. Pero ngayong alam ko na, hindi na kita kailanman pakakawalan." Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.